Admiral Kizaru mamamatay sa pagtatapos ng Egghead Island arc. Sa recent chapter nga muli na namang gumana itong broadcast nil ni Vegapunk, at since nag-shift na nga ang priority ng mga Gorosei sa pagpatay sa dalawa pang satellites ni Vegapunk, mukhang mababago na naman nga ito at babalik ulit sa ancient robot itong focus nila. Pero ang magiging tanong ano kaya ang magti-trigger sa mga Gorosei na to para consistently nilang pagtuunan ng pansin itong ancient robot? Ano pa kaya itong i-reveal ni Vegapunk na makakapagpagalit sa mga Gorosei? Bali sa tingin ko nga ang i-reveal na ni Vegapunk sa mundo yung patungkol na sa kasamaan ng world government. Yes guys, dahil sa buong announcement nga ni Vegapunk ang tanging nire-reveal pa lang niya yung mga implications, resulta sa mga mangyayari sa hinaharap, gaya ng pagbabanggit niya ng history patungkol sa Void Century, sino si Joy Boy at ang Ancient Kingdom, yung pagkakaroon ng civilization sa ilalim ng karagatan, at itong mangyayaring Great Flood sa mga susunod na araw. Kung mapapansin nyo puro nga history at resulta itong ni-reveal ni Vegapunk. Ang isang topic na nga lang na hindi pa niya nare-reveal kung sino ang gagawa neto. Sa tingin ko nga dito napapunta yung mga susunod na sasabihin ni Vegapunk, kung sino ang gagawa o ang may kagagawan sa Great Flood 800 years ago. Dahil nakita naman natin yung reaksyon ng mga tao sa iba't ibang parte ng mundo pagtapos maputol itong mensahe ni Vegapunk, diba? Naguguluhan pa nga rin sila sa kung sino ang sisisihin nila o kung kanino nila ibabato yung galit nila sa nalaman nilang revelations mula kay Vegapunk. Sa world government ba o sa mga pirata? Umabot pa nga sa point na merong nalilito na baka itong Straw Hat Pirates pa daw ang pumatay mismo kay Vegapunk. Kaya naman itong confusion nga na to sa tingin ko na matitigil ito once na masabi na ni Vegapunk sa mundo kung sino ba talaga ang masama at kung sino ang may pakana at gagawa ng Great Flood. Malay pa natin, may idea si Vegapunk na merong nakaupo sa empty throne, diba? Panigurado na once na maramdaman ng mga Gorosei na i-reveal na ni Vegapunk yung patungkol kay Im-sama, siguradong lahat sila pupunteryahin itong ancient robot at mawawalan na sila ng pake sa kahit na sino. Kung mangyari nga ito siguradong ito na yung tamang oras para makalayo na itong Straw Hat Pirates sa Egghead Island. So uulitin ko lang na ang ine-expect ko ngang senaryo sa mga last chapters na itong Egghead Island arc magkakaroon pa rin ng partially na laban sa pagitan ng Straw Hat Pirates at mga Gorosei. Pero once na i-announce na nga ni Vegapunk yung patungkol sa kung sino ang primary suspect sa mangyayaring Great Flood sa mga susunod na araw, dito na makukot ng ancient robot yung atensyon ng mga Gorosei. Itong 5 Gorosei nga siguradong aatakihin itong ancient robot, at since nasa ancient robot na nga ang atensyon ng mga Gorosei, dito natatakas ang Straw Hat Pirates papunta ng Elbaf. At siguradong once na i-reveal pa ni Vegapunk yung patungkol sa existence ni Im-sama, dito nagagamitin ni Imu itong Mother Flame para burahin itong Egghead Island, nang sa ganon hindi ma-reveal sa mundo itong existence niya. So kung inaakala nyo na gawa-gawa ko lang itong possible na paggamit ni Im-sama ng Mother Flame sa Egghead Island, nagkakamali kayo, dahil nabanggit nga ito mismo ng mga Gorosei. Ito nga yung time kung saan balak na nilang burahin itong Lulusha Kingdom. Nabanggit nga nila Gorosei Mercury at Im-sama nung time na to na bago daw nila alamin kung ano ang gagawin nila sa Egghead Island, dapat daw nasubukan muna nila itong armas na ginawa ni Vegapunk sa Lulusha Kingdom. Meaning plano na talaga nila Imu na gamitin itong Mother Flame para burahin ang Egghead Island. At since hindi pa nila ito nasusubukan, ang ginawa nga nilang example itong Lulusha Kingdom. Anyway, alam ko na maraming loophole sa senaryo na pagbura sa Egghead Island, pero kaya naman natin tong i-justify. Gaya ng possible na pagkamatay ng mga Gorosei kung sakali man at gamitin nga ni Imu itong Mother Flame para lang mapatay itong ancient robot. So kung matatandaan nyo, mga immortal nga itong mga Gorosei. Kaya possible na buhay pa rin sila kahit burahin pa ni Imu itong Egghead Island kasama sila. Sa part naman ng paglubog ng mga Gorosei sa dagat, kung mangyari nga ito, nakita naman natin sa last chapter na walang pake si Gorosei Mercury
Mercury sa dagat, which is ang suspetsya nga natin hindi sila devil fruit users. Plus kung iisipin nyo nga ang ironic lang na ang goal ni Imsama palubugin sa dagat itong buong mundo. At the fact nga na magiging kahinaan ito ng 5 niyang Gorosei magiging liability nga sila. Kaya it makes sense na hindi talaga sila devil fruit users at hindi nakakaapekto sa kanila ang karagatan. Sa part naman ng goal ng mga Gorosei sa pag-uumpisa ng arc na to, which is si York at ang Punk Records, pwede na nga nilang isacrifice ang dalawa na to. Since napag-alaman nga nila sa mga recent chapters na meron pa palang Mother Flame na natitira sa Egghead Island. At in fact, ito nga yung nagpapagana sa buong isla na to. Kaya naman possible na kuhain na lang nila ito imbes na magpagawa pa ng bagong Mother Flame kay York. Anyway, ngayon mapunta naman tayo sa isang what if. What if itong mga nabanggit ko sa inyong possibility na paggamit ni Imsama ng Mother Flame para burahin itong Egghead Island, gawin niya ng mas maaga. Paano kung gamitin niya ito habang nandito pa itong Straw Hat Pirates? Sa tingin nyo, sino ang magliligtas sa kanila? Bale, ang tingin ko ngang sagot dito si Admiral Kizaru. Alam naman nating lahat na nag-umpisa itong Egghead Island arc sa tema ng pagkakaroon ng free will. Ipinakita nga sa atin niya ni Kuma sa naging flashback niya up to sa point bago siya maging cyborg. Ipinakita rin yan sa atin recently ni Stacy. Dahil nga sa alam niyang clone lang siya, ang buong akala nga niya wala siyang free will. Which is pinabulaanan nga ito ni Edison at hinimok siya na mabuhay sa kung ano ang tingin niyang tama. Ngayon pagdating nga kay Admiral Kizaru sa pag-uumpisa nga ng arc na to, lahat nga tayo naguguluhan sa kung saan nga ba talaga siya kakampi. Since nagme-make sense naman itong pagkalito natin dahil ipinakita ngang kaibigan at pinalaki niya itong si Sentomaru, which turns out na kinalaban niya. Kaibigan nga rin niya itong si Vegapunk na siya rin mismo ang pumatay later on. Kaya naman valid nga yung reason natin para isipin nating babaliktad talaga siya. At nagfi-fit nga rin ito sa brand ng justice na meron siya, which is yung unclear justice. Yes, hanggang ngayon nga naniniwala ako na babaliktad pa rin si Kizaru sa world government at naghihintay lang siya ng turning point kung paano niya ito gagawin. At ang tingin ko ngang magiging turning point kung sakali man at gamitin na ni Imu itong Mother Flame sa Egghead Island. Sa mga magtatanong nga kung paanong mapipigilan ni Kizaru itong ganitong klaseng atake na kayang bumura ng isang isla, balikan nga natin yung chapter kung saan in-explain ito ni Gorosei Saturn. Nung time nga na merong barrier itong Labo Base at hirap makapasok itong mga Marines, nabanggit nga ni Saturn yung pagiging human light ni Kizaru. Madali nga lang daw siyang makakapasok sa Labo Base since literal nga siyang gawa sa liwanag. Ngayon kung sakali nga at ma-awake ni Kizaru itong devil fruit niya, or kung na-awake niya na ito currently, wala na nga siyang poproblemahin sa depensa netong Mother Flame dahil nakita naman natin na ang pinoproduce neto similar sa liwanag. Kaya naman possible na madedepensahan ito ni Kizaru. Malay pa natin, yung dating user ng devil fruit ni Kizaru ang nag-cause kaya naging ganito itong Enies Lobby. May gumamit rin sa ancient weapon Uranus para sirain itong Enies Lobby noon. Pero dahil nga sa depensa ng dating user ng light fruit, hindi neto directly na nasira itong Enies Lobby. At ganito yung naging resulta. Kung mapapansin nyo, very similar nga ito sa nangyari sa Lulusha Kingdom. Ang pinagkaiba nga lang may natira sa gitna. So in summary nga sa topic natin, naniniwala akong gagamitin ni Imu itong ancient weapon or yung Mother Flame sa mga huling chapters na itong Egghead Island arc para pigilan na makatakas itong Straw Hat Pirates. At para na rin pigilan itong ancient robot sa pag-broadcast ni Vegapunk ng kasiraan para sa world government. Kung sakali nga at wala na itong Straw Hat Pirates sa Egghead Island sa oras ng paggamit sa Mother Flame, naniniwala akong mabubura itong Egghead Island. Pero kung sakali nga at nandito pa itong Straw Hat Pirates sa Egghead Island once na gamitin na ni Imu itong armas na to, naniniwala akong didepensahan ito ni Admiral Kizaru. Magsasacrifice siya para sa goal ng kaibigan niyang si Vegapunk. Anyway, ayan na nga yung topic natin sa possible na magiging role pa ni Kizaru sa mga natitirang chapters na itong Egghead Island arc. So yun lang, peace!